Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay ESP5. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Ako po ang Teacher Lani. Most essential learning competencies. Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. A. Nakikisama sa kapwa Pilipino. B. Tumutulong o lumalahok sa bayanihan at palusong. C. Magiliw na pagtanggap ng mga panauhin. Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino. Pagkakaroon ng disiplina para sa kabutihan ng lahat, commitment, at pagkakaisa bilang tagapangalaga ng kapaligiran. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino, tumulong at makilahok sa mga gawaing pampamayanan na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa at pati na rin ang pagtanggap sa mga panauhin sa tahanan. Mahalagang matutunan ito upang maipakita ang pagiging mabuting Pilipino, hindi lamang sa sarili, pati na rin sa ibang tao. Mag-isip ng mga salita na maaaring tumukoy sa larawan upang maipakita ang tamang pag-uugali bilang Pilipino. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Makakatulong din ba ang mga katangiang ito sa iyong sarili upang maging mabuting Pilipino? Ipaliwanag ang sagot. Ang pagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino ay nakatutulong sa atin upang maging mabuting tao sa kapwa. Pagtutulungan o pakikilahok sa bayanihan sa pamayanan ay lagi nating isabuhay. Gawain sa pagpapakatao bilang isa. Basahin ang kwento. Tingnan kung paano nakikilahok si Kyle sa mga gawaing pampamayanan. Sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Sama-samang paggawa tungo sa iisang adhikain. Isang araw ng Agosto, masayang ibinalita ng gurong si Binibining Daniel Ramos sa kanyang mag-aaral na magkakaroon ng International Coastal Cleanup. Ito ay taunang gawain upang maglinis ng mga kalat at dumi sa Roxas Boulevards. Tuwang-tuwa ang mga bata, lalo na si Kyle. Alam niya na isa na naman itong mabuting gawain ng kanilang paaralan at ng mga organisador nito. Sabi ni Kyle, "Ma'am, kailan po ito?" "Sa ikatlong Sabado ng Setyembre," tugon ni Binibining Ramos. "Lahat ba kayo ay sasama?" tanong ng guro. "Ako po sasama," mabilis na tugon ni Kyle. Sumunod na ring sumagot ang ibang mga mag-aaral. "Mabuti naman! Natutuwa ako at sasama kayo. Ano ba ang ating matutuhan sa gawaing ito? Alam ba ninyo ang mararanasan at matutuhan ninyo sa gawaing ito?" tanong ni Binibining Ramos. "Opo, ma'am. Katulad po ng ginawa ng klase natin noong nakaraang taon sa barangay na malapit sa ating paaralan. Kami po ay makatutulong sa ating bansa upang mabawasan ang mga basura. Magiging malinis ito ng kahit na kaunti," tugon ng isang batang mag-aaral. "Maipapakita ko kung paano ako makatutulong sa ating bansa. Mahihikayat ko ang iba pang mga bata na tularan ako," nagmamalaking sagot ni Kyle. "Mabuti naman at alam ninyo ang layunin ng ating pagpunta roon. Matapos ang ating gawain, pasusulatin ko kayo ng isang journal na inyong naging karanasan," pahayag ni Binibining Ramos.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang gawaing lalahukan ng mga mag-aaral ni Binibining Ramos? Ikalawa, ano ang layunin ng gawaing ito? Ikatlo, ano ang ipinakita ni Kyle at ng kanyang mga kamag-aral? Ikaapat, paano natutuhan ng buong klase ang kanilang gampanin sa pamayanan? Bilang isang Pilipino, ang magiliw na pagtanggap ng mga panauhin ay likas na sa ating sarili dahil ito ay ating nakasanayan at dapat ugaliin ng may ngiti at maluwag sa kalooban. Ito ay may magandang kaugalian na dapat nating matutuhan sapagkat ang pagpapakita ng kaugaliang Pilipino ay isang susi upang magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Gawain sa pagpapakatao bilang 2. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon kung paano maipakita ang iyong pakikilahok sa gawaing pampamayanan. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Unang bilang, napansin mong nasasayang ang tubig sa inyong gripo na nasa harapan ng inyong bahay. Natatapon ito sa kalsada habang hindi pa dumarating ang mga magkukumpuni nito. Ano ang gagawin mo? Ikalawa, nabalitaan mong maraming bahay sa kabilang barangay ang nasira dahil sa kakatapos lang na bagyo. Ano ang gagawin mo? Ikatlo, pauwi na ang iyong mga magulang. Nagbilin sila sa iyo na parating ang mga pinsan mo upang bumisita sa inyong tahanan. Ano ang gagawin mo? Ano-ano ang mga kanais-nais na gawaing Pilipino? Gawain sa pagpapakatao bilang 3. Lagyan ng puso ang kolum na tumutukoy kung gaano mo kadalas ginagawa ang sumusunod na gawain. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pagsunod sa mga alituntuning pangkaligtasan sa aming tahanan at pamayanan. Ito ba ay palagi, madalas, bihira, hindi kailanman? Ikalawa, pagbibigay ng tinapay sa kaibigan ko na nagugutom. Ikatlo, pagtulong sa paglilinis ng kanal upang maiwasan ang pagbaha at pagdami ng lamok. Ikaapat, pagsama sa mga lakad ng pinsan kapag may pahintulot ang aking magulang. Ikalima, magiliw na pagtanggap sa mga panauhin ng aking mga magulang o kapatid. Gawain sa pagpapakatao bilang 4. Pag-aralan ang chart. Tukuyin kung paano makikilahok ang kabataang katulad mo sa mga gawaing bayanihan sa pamayanan. Isulat ang mga paraan sa iyong sagutang papel. Gawaing bayanihan sa pampamayanan. Una, paglilinis ng kanal o estero. Ikalawa, pagbabahagi ng relief goods. Ikatlo, pagdedekorasyon kapag may kaarawan. Isulat sa tapat kung paano ang paraan ng pakikilahok. Sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Bilang isang Pilipino, ang magiliw na ng mga panauhin ay likas na sa ating sarili dahil ito ay ating nakasanayan at dapat ugaliin ng may ngiti at maluwag sa ito ay may magandang epekto na dapat nating matutuhan sapagkat ang pagpapakita ng kaugaliang Pilipino ay isang susi upang magkaisa para sa kabutihan ng Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.